Honda XR150 hinila ng isang motor na pumunta dito sa ating shop dahil ayaw na raw umandar. At ang history daw nito ay nag-stop over lang daw sila. Pero nung paalis na sila at andarin ayaw nang umandar. Nung i-check nila yung kuryente ay wala na. Kaya ang ginawa nila ay pinahila na lang sa isang motor. At nung tinignan ko nga ay wala ngang kuryente. Napapaisip ako ngayon kung saan nagka-problema. Dahil base sa history nito ay umaandar naman pero nung pinatay at andarin ayaw nang umandar. Ang CDI ng Honda XR150 ay battery operated kaya dito tayo magsisimula mag-troubleshoot. I-on natin ang kanyang susi. Kung mapapansin nyo, umiilaw ang kanyang neutral indicator. Kaya ibig sabihin okay ang kanyang fuse. Ngayon ay subukan nating i-tester kung mayroong positive supply ang CDI. Kaya ilagay natin ang ating test light sa negative dahil positive ang ating hahanapin. Pero i-double check muna natin itong fuse kung walang problema. Pero kita nyo naman mga kaibigan, goods ang kanyang fuse. Ngayon ay ito na yung supply na positive na papuntang CDI, yung kulay pula. Pero kita nyo naman mga kaibigan, mayroong supply na positive na pumupunta sa CDI. Bago tayo humiram ng CDI na pang testing ay kailangan muna nating i-tester kung mayroong kuryente na dumadaloy sa mga wire ng ignition system nito. At ito po ang ating gagamitin, multi-tester. At isit nyo po ang inyong tester sa parang may sign na speaker. At ito po ay mag-beep kapag may continuity ang ating tinitester. Ngayon ay tester po natin kung mayroong koneksyon na galing CDI na papuntang ignition coil. At ang color code po ng wire nito ay black na may lining na yellow. So narinig nyo naman mga kaibigan, so ibig sabihin walang problema. At ang pangatlong i-tester natin ay itong body ground. At ang color code nito ay kulay green. So wala ring problema. At ang pang-apat na i-tester natin ay itong kanyang pulsar. Bali dalawang wire po ito. Kulay blue na may lining na white, ito po ang kanyang positive. At yung isa ay green, ito po ang kanyang ground. Nakasit po pala ang ating tester sa ohms. At kung mapapansin nyo mga kaibigan, hindi po gumagalaw. Wala po siyang resistance. Kaya ibig sabihin, open po ito. At ang dahilan nito ay maaaring may naputol na wire o may natanggal sa pagkahinang. Bago tayo magbukas sa bandang stator ay kailangan muna natin i-double check kung walang naputol na wire na papuntang pulsar sa bandang stator. Pero sa aking pagbubusisi, walang naputol na wire kaya buksan na natin ang kanyang stator. Dahil bagong change oil pa lang po ito ay hindi na natin i-drain ang kanyang langis. Ipatagilid lang natin at isandal natin sa poste at wala nang tatagas na langis. Kung mapapansin nyo ngayon mga kaibigan, naputol ang kanyang ground. Ito po ay nabutan ng starter gear kaya ito po ay naputol. Ngayon ay dugtong ko po ito at itulak ko po ito sa baba para hindi naabutan ng starter gear. Para hindi po humaba ang ating video ay hindi ko na po ipapakita kung paano ko po ito binalik. So bago po natin andarin ay gusto ko pong ipakita na mayroon na po itong resistance. Kita nyo naman mga kaibigan, mayroon na siyang 247 ohms. At wala na pong mintis na andar po ito. Ayun o, alright.